So what is up mga kaklista, no? For today's video is mag-install tayo ng ng bike stand para kay Trek. So okay na. Ito yung nabili ko sa Shopee. Although hindi na siya hindi ko na siya in-unbox para diretso na. Yan, bago lang yan. Kadarating lang nito. Ngayong araw at install ko na rin. Para hindi ko na gagamitin yung yung nakaganon, yung nandito kabilaan dun sa tawag dun sa quick release niya, sa skewer niya, yun dito nakasandal. Okay, so nandito siya, okay, yun yung stand niya dati. Okay, so okay pa naman yan. So, parang gusto ko lang maiba, kasi pag yung ipapasok mo pa, lagi mo pang isa-set up yan, ibabalance mo. So ito at least tatadyakan mo lang. Okay, pangit ba yung word na term, tatadyakan? Wait, tapos po yung camera. Yan. So ito yung bike stand niya. Marami to sa Shopee. Ito yung kumbaga yung reviews nito is marami kasi yun pang universal siya. Okay, kasi wala akong makita nung tulad dito. Ito alam ko pang stand talaga to ng Trek or kung ano mang aparato na ilalagay mo. Kasi sa website ng Trek meron nakita para talaga dyan. So ilalagay ko na lang dyan yung picture kung ano yung tsura nung stand niyang pang Trek. Or siguro sa ibang bike pwede rin yun. Okay, so ngayon ito lang ang mayroon tayo kasi ito ay universal. So ganyan lang yan, dito lang yan, madali lang to. So bago yan is tingnan natin ang material niya. Okay, so mayroon tayong dalang magnet. Tingnan natin kung bakal siya. Ito magnet yan alloy. Pero ito alam ko plastic na to itong part na to plastic na. Okay, hindi ko sure kasi pag tinitingnan ko maganda gasgasan natin para makita natin yung ito. Tulad nito ginasgasan ko na so nakita ko yung siya alloy, hindi na siya dumidikit. So ito ang bakal dito is yung mga screw. Ayun, screw siya. Okay, bakal pala siya, sorry. Yan, ito din bakal. Yan, bakal. So ito sa pagkakalam ko is hard plastic siya or siguro alloy din to So teka lang, gagasgasan natin para makita natin. For the sake of this video, dito lang natin gagasgasan kung meron tayong makikita ang ganito. Okay, so teka lang So okay guys, so ginasgasan na natin. As you can see, ayan, pareha siya nito. Yan, alloy din siya, hindi siya plastic, sorry. Yan, okay, plastic. Ay hindi, aluminum siya. Okay, so yan, ayos pala at least matibay. Kasi pag plastic nga naman to, galing mabali. Okay, syempre siya yung susupport sa bigat ng bike So ayan, so ito yung adjustment niya para kung yung nung haba mamaya i-adjust natin yan, papakita ko sa inyo. Okay, so ngayon is ikakabit muna natin. Try kabit na natin. So kulang yung camera, ganyan lang. Okay, usog tayo ng konti. So yan, tanggalin na natin to. So ito lang ang bakal sa kanya. So ayan, tatanggal na natin. So meron siya dito ang plastic na pang cover dito, protection para sa paint nung bike o yung ano bang tawag dyan, parang chainstay ito Okay, so ito magiging protection niya. Although pwede mo pa siyang lagyan ng kunyari meron kang interior, ipapalaman mo muna interior dito bago itong plastic na to. Okay din yun, walang problema yun, asa sa inyo na yun. So siguro sa next time ko na gagawin yan. So ngayon is para sa video natin sa pag-install. So sa pag-install niyan, teka lang ilalapit natin yung camera. Okay, so ayan, so install na natin dito. Itong location niya sa may pinag-weldingan malapit. Okay, so ito siya, papalaman mo lang naman yan, madali lang naman to guys. Kaya nyo naman install to sa bahay nyo.
Okay. So, ganyan. Tapos ganito. Okay. So, bago yan, ilalagyan ko ng thread locker yung konting part ng dulo nito. Para at least medyo may tibay-tibay. Diba? So, lilink ko dyan sa baba yung pinagbilang ko nito. Okay. So, lalagyan natin ng yung part ng dulo lang. Yan. So, lahat lalagyan na natin para isang kabitan lang. Mga bandang dulo lang. Yan. Okay. Tatlo kasi siya eh. Yan. Para pag kumapit mo sa may thread niya is makapit siya. Para pag tumigas is makapit. Dagdag tibay kumbaga dito. Okay. So tara, kabit na natin. So iporma muna natin. Iporma muna natin dito. Tapos itong isa, yung pagka protection niya sa frame. Pero plastic lang siya. Maganda sana kung ginawa na nilang rubber, no? So anyway, you get what you get point. So what you will get what you paid for. Okay, so ito na yung may thread locker. So ayan. Lagay na natin. Yan. So guys, maganda talaga meron kayong thread locker. Dagdag tibay yan. Para sa mga vibration is hindi basta-basta luluwag yung mga screws nyo. Lalo sa mga part ng brake dito. So lalagyan lang natin ng thread locker. Okay. So yan. So pag naporma nyo na, syempre one at a time ang higpit. Kapain nyo. Yan. Kuha tayo ng Allen key. Yan. Excuse me. Yan. Okay. So bago nyo higpitan, sa tingin ko tinan muna natin yung kung ano yung magiging itsura niya. Yan. Okay, o yan, medyo maganda naman ang forma niya kasi nga pang lahat na bike to eh. Universal to. Mapa anong size man? 26, 27.5 o 29. So hindi ko muna hinigpitan yan. Tingnan ko muna kung baka sumagi dito sa rotor. Tsaka natin na anuhin. So basta make sure lang na hindi tatama sa rotor. Yan. So okay na to. Yan, ayun yung allowance nyo. Pasok pa naman yung daliri ko dito. So maganda na yung allowance na yan. Kaya nasa sa inyo pa rin yan kung paano ang adjustment. Kasi baka ito is hindi tumayo. Okay, ayan. One at a time ang higpit. Okay. So ayan. Ano, konting higpit lang guys ha. Tamang-tamang higpit lang. Huwag naman yung sobrang higpit. Kasi baka ma-damage yung frame natin at the same time masira din to kagad. Kasi alam niyo naman, hindi naman ganun kamahal to. Mura lang siya. Wala pang 100. Pero lalagpas ng 100 kasama yung shipping fee. Pero yung mismong product, ang bili ko lang dito is hindi ako nagkakamali, parang 77 or 80 pesos. Okay? Okay, so ayan, okay na yan. Tapos ito, ganyan nyo na. Yan na natin yung camera ha. Teka lang ha. Yan. So nakasandala pa siya sa karton eh. So igagano natin kung abot na siya. So hindi pa. Ngayon, ito na yung time. I-adjust natin to. Allen key lang din. Magkiba nga lang ang size. Hindi siya same dito. So yan. Pwede mong adjust to. Yan. Tapos pag okay na, higpitan mo ulit. Yan. So pag satisfied ka na, check mo natin dito. Para pag tinumba mo, kung okay ba. Ayan. Nakatayo na yung bike natin.
Okay, so pasensya na doon sa paa natin. Tanggalin natin. Tsaka to. Yan. So ayan guys. So, naka-stand na siya. So tama lang yung adjustment natin. So 29 to guys 29er to na Trek. So swak na swak pa rin siya sa ganitong bisikleta na pang universal. Okay. So goods na goods pa rin siya. Okay. So balik muna natin. Yan. Ay. Tapos ano natin dito. So pwede nyo rin pala dagdagan ng ano to. Ng rubber kung gusto nyo. Yung mga interior pwede nyo dikitan to. Para hindi ma-damage tong plastic. So ito kasi yung mas maunang masisira dyan eh. Okay. So ito. Yan. Pag ganun mo. So stand. Ayos na. Okay na mga klista no. So yun lang. Shinare ko lang naman tong aking bagong accessories kay Trek o kay King natin. Alam ko naman at madali lang naman to install. So sinare ko lang to sa inyo at para magka-idea kayo kung pwede ba siya sa Trek. Okay? So yun lang mga kaklista. Sana ay may natutunan kayo dito sa konting video natin, mixing video. Okay guys, maraming salamat sa panonood nyo. God bless and ride safe. Sheesh!